Kailangan na nating bilisan, Raf. The investors are getting impatient. Masyado nang nagiging mausisa si Mommy sa mga papeles. Ang boses ni Martina, ang aking manugang, ay tila isang pamilyar na himig na biglang nag-iba ng tono. Isang matamis na melodiya na naging sintonado. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming kusina. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na porselanang mangkok. Sa loob nito ay ang mainit at malapot na bagoong, ang pampalasa na magkokompleto sa paboritong ulam ni Rafael, ang aking anak, ang kare-kare na ipinagmamalaki kong lutuin para sa kanya mula pa noong siya'y bata. Ang amoy ng nilutong mani at atsuete ay dapat sana'y magdadala ng saya, ngunit sa isang iglap, ito'y tila naging amoy ng pagkakanulo. "Don't worry, she trusts me completely," sagot ni Rafael, at ang bawat salita niya ay isang piraso ng yelo na tumusok sa aking dibdib. "She'll sign anything I put in front of her." Matanda na si Mami, hindi na niya napapansin ang mga detalye. Ang mangkok ay biglang bumitaw sa aking mga nanginginig na kamay. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay nang bumagsak sa mamahaling Persian rug sa sahig ng dining area. Ngunit sa loob ng aking ulo, ang tunog ng pagbasag nito ay kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa katahimikan ng isang payapang gabi. Ganoon pala iyon, ang isang buhay na inilaan sa pag-aalaga. Ang walang katapusang pagtitiwala ay kayang durugin ng ilang salitang binigkas sa pabulong na paraan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang unti-unting pamamanhid ng aking mga binti. Tiningnan ko ang nagkalat na bagoong sa sahig. Isang mantsa ng kadiliman sa gitna ng magandang disenyo ng alpombra. Isang mantsa tulad ng kasinungalingan na dumungis sa perpektong larawan ng pamilyang pinaghirapan kong buuin. Ito na ba? Ito na ba ang sukli sa habambuhay na pag-aaruga at sakripisyo? Narinig ko ang kanilang mga yabag na papalapit. Sa bilis na hindi ko alam kung saan nanggaling, yumuko ako at sinimulang punasan ang kalat gamit ang aking mga kamay na para bang sa paglilinis ng dumi sa sahig ay malilinis ko rin ang sakit na nagsisimula ng kumalat sa aking puso. "Ma, okay lang po kayo?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay alam kong peke. Itinaas ko ang aking ulo, isang pilit na ngiti ang ipininta ko sa aking mga labi. "Oo anak, nadulas lang sa kamay ko. Kukuha na lang ako ulit." Bumalik ako sa hapagkainan, dala ang isang bagong mangkok ng bagoong. Ang masayang tawanan ng aking 5 taong gulang na apo, si Luna, ang tanging tunog na totoo sa silid na yon. Siya ang aking mundo, ang aking hininga. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aming chandelier. At isang katanungan ang sumagi sa aking isip. Paano ko siya poprotektahan sa lason na hindi niya nakikita? "Wow, Mommy, this is the best kare-kare ever," di sabi ni Martina. Sabay subo ng pagkain na may kasamang ngiting kasing tamis ng pulot. Ngunit ngayon ay alam kong may itinatagong kamandag. Ngumiti lang ako. Ngunit ang pagkain sa aking bibig ay tila nawalan ng lasa. Ang bawat pagnguya ay isang paghihirap. Ang bawat paglunok ay tila paglunok sa mapait na katotohanan. Pinagmasdan ko ang aking anak, ang lalaking tinuruan kong maging tapat at mabuti, habang nakikipagtawanan sa kanyang asawa. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pagmamahal. Paano ako naging ganito kabulag? Sa gitna ng aming hapunan, isang malakas at mariing katok sa pinto ang pumunit sa aming pekeng kapayapaan. Nagkatinginan kami. Ang pagtataka sa aking mukha ay totoo. Ang gulat sa mukha ni Rafael at Martina ay isang mahusay na pag-arte. Binuksan ng aming kasambahay ang pinto. At doon, ang gabi ay tuluyang gumuho. 4 na pulis sa kanilang uniforme ang pumasok, kasunod ang ilang mga taong may dalang kamera
na walang tigil ang pag-flash. Ang liwanag ay nakakasilaw. Ang bawat kislap ay tila isang paghatol. Dr. Elara Sandoval, tanong ng isang pulis na may makapal na bigote, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Tumayo ako. Ang aking puso ay kumakarera sa bilis na hindi ko na mapigilan. Ako nga po. Anong problema? Inilabas niya ang isang papel. Meron kaming arrest warrant para sa inyo. Kayo ay inaaresto sa salang pamumuno sa isang human organ trafficking syndicate. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Human organ trafficking? Ako? Ang isang doktor na isinumpa na iligtas ang bawat buhay na ipagkakatiwala sa akin? Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ang katotohanan. Ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Ang mga flash ay sumasabog na parang mga bituin sa isang madilim na bangungot. Si Luna ay nagsimulang umiyak. Niyakap siya ng kanyang yaya at pagkatapos, tumingin ako kay Rafael. Hinanap ng aking mga mata ang tulong sa mga mata ng aking anak. Ngunit wala akong nakita. Ang mga matang dati puno ng paghanga sa akin ay isa na ngayong malamig at blangkong pader. Sa likod niya, si Martina ay yumakap sa kanyang braso. Ang mukha ay ibinaon sa kanyang balikat na para bang siya ang tunay na biktima. Doon ko naintindihan. Ito ay isang perpektong plano, isang bitag na matagal nang inilatag. At ako, sa aking bulag na pagmamahal, ay naglakad diretso dito. Naramdaman ko ang lamig ng posas sa aking mga pulsuhan. Habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng aking sariling pamamahay, ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Rafael. Ang aking buong mundo ay gumuho. Ang aking pangalan ay dinungisan. Ang aking kinabukasan ay winasak. Ang tanging tanong na nanatili sa aking isip ay para sa kanya. Sa pagdaan ko sa kanyang harapan, sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang lamunin ng dilim, ibinulong ko ang mga salitang naglalaman ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Bakit anak? Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya lang ako. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Isang manipis na kutsyon sa sementadong sahig ang nagsisilbing aking higaan. At isang maliit na bintanang may rehas ang tanging nagpapaalala sa akin na may mundo pa sa labas. Ang imahe ng mga matang walang emosyon ni Rafael ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Isang multo na mas masakit pa kaysa sa lamig ng bakal na nakakapit sa aking mga pulsuhan kanina. Bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng katotohanang ayaw kong tanggapin, na ang lahat ng pinaghirapan ko ay nawala na. Isang gwardiya ang kumalampag sa rehas. Sandoval, may bisita ka. Inaasahan ko ng Attorney David Reyes ang darating, ang matalik na kaibigan ng yumaon kong asawa. Ngunit nang ihatid ako sa visiting area, ang mga taong nakaupo roon ay ang mismong dahilan ng aking pagdurusa. Si Rafael at Martina. Agad na tumayo si Martina. Ang kanyang mga mata ay namumugto na para bang siya ang umiyak buong gabi. Mami! Oh, Mami! Anong ginawa nila sa inyo? Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa buong silid. Naramdaman ko ang pagkasuklam na gumapang sa aking balat. Isang mahusay na pag-arte. Huwag kang mag-alala, Ina. Sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pekeng pag-aalala. Ginagawa namin ang lahat para matulungan ka. This is all just a terrible misunderstanding. Umupo kami. Sa pagitan namin ay isang makapal na salamin na naghihiwalay sa amin. Isang salamin na sumisimbolo sa pader na itinayo nila sa pagitan ng aming mga puso. Hindi ko maintindihan, Raf, bakit? Anong nangyayari? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hinawakan ni Martina ang kamay ni Rafael na para bang siya ang nagbibigay ng lakas dito. Mami, alam naming hindi mo ito magagawa. Pero ang dami kasing ebidensya. Mga pirma ninyo sa mga dokumento. Tumingin siya kay Rafael
na para bang naghahanap ng tamang salita. Dito na sinimula ni Rafael ang kanyang lason. Ina, alam ko pong pagod na kayo sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Baka, baka may napirmahan kayong mga papeles na hindi ninyo lubusang naintindihan? Minsan sa sobrang dami ng ginagawa, may mga nakakaligtaan tayo. Ang kanyang mga salita ay tila mga buto ng pagdududa na ipinupunla niya sa aking isipan. Sandali akong natigilan. Totoo nga bang sa katandaan ko ay naging pabaya na ako? Mayroon ba akong pinirmahan na hindi ko na natatandaan? Ang pagod at stress. Posible kaya? Ang sarili kong isip ay nagsimulang maging kaaway ko. Kaya po kami narito. Pagpapatuloy ni Martina. Naghahanap na kami ng pinakamagaling na abogado para sa inyo. Si Attorney Robles. He will help you, Mommy. Kinabukasan dumating si Attorney Robles. Isang lalaking nasa edad 40, matikas ang tindig, at may matalas na mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suit, mayroon akong naramdamang kakaiba. Hindi ito ang klase ng tiwala na ibinibigay sa'yo ni Attorney. David. Doktor. Sandoval. Bunggad niya. I've reviewed your case. The evidence against you is overwhelming. Pero lahat ng yun ay kasinungalingan. Giit ko. Sa mata ng korte, ang ebidensya ang katotohanan. Sagot niya. Malamig ang tono. My advice? Plead guilty. Makikipag-negotiate ako para sa mas mababang sentensya. Kung lalaban tayo, you risk life imprisonment. Pleading guilty? Aminin ang isang kasalanang hindi ko ginawa? Tila gumuho ang natitira ko pang pag-asa. Ito ba ang tulong na sinasabi ni na Rafael? Sa gitna ng aking pagkalito, isang gwardiya ang muling tumawag sa akin. May isa pa raw akong bisita. At sa pagkakataong yon, ang mukhang bumungad sa akin ay nagdala ng kaunting liwanag sa aking madilim na mundo. Elra, bati ni Attorney David Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon. Hindi ako makapaniwala sa mga nababalitaan ko. Hindi ikaw yan. Napaiyak ako. Sa wakas, isang taong naniniwala sa akin. David, tinutulungan ako ni na Rafael. Kumuha sila ng abogado. Si Robles ba? Putol niya sa akin. Huwag kang magtitiwala sa taong yun, Elra. Galamay siya ng mga buwaya sa industriya. May mali dito. May malaking kalokohan na nangyayari. Inilapag niya ang isang maliit na paper bag sa mesa. Pinadala ng asawa ko. Paborito mo raw ito. Binuksan ko ang supot. Ang amoy ng mainit na arroz caldo na may kasamang luya at bawang ay pumuno sa hangin. Ang amoy ng pagkakaibigan. Ang amoy ng katapatan. Habang sinusubo ko ang lugaw, ang init nito ay tila lumusaw sa kaunting yelo na bumabalot sa aking puso. Naalala ko ang aking yumaong asawa kung paano kami madalas pagsaluhan ito tuwing umuulan. Ang mga simpleng alaalang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Huwag kang pipirma ng kahit ano, Elara. Huwag kang aamin sa kahit anong kasalanan. Ako ang hahawak ng kaso mo, mariing sabi ni Attorney David. Utang ko ito kay Ricardo. Utang ko ito sa'yo. Ang pagbisita ni Attorney. David ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas ng loob. Ngunit sa pagbabalik ko sa aking selda, ang aking isipan ay gulong-gulo. Sino ang paniniwalaan ko? Ang dugo ko? Ang sarili kong anak? O ang matalik na kaibigan ng aking asawa? Ang pag-ibig ng isang ina ay isang makapangyarihang puwersa at sa kabila ng lahat, isang bahagi sa akin ang umaasang nagkakamali lang ako tungkol kay Rafael. Nang gabing iyon, pinayagan akong tumawag sa telepono. Ang numero ni Rafael ang una kong tinawagan. Hello, Ma? Sagot niya. Ang boses ay tila nababahala. Rafael, anak, nagpunta rito si Tito David mo. Sabi niya, Ma, listen to me. Putol niya. Ang kanyang boses ay biglang naging apurahan. May halong pagmamakaawa. Alam ko pong kaibigan siya ni Papa, pero iba na ngayon ang sitwasyon. Si Attorney Robles ang nakakaalam kung paano laruin ang sistema. Please trust me, not him.
Huminto siya sandali at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay naging isang sandata. Sign the confession, Ma. It's the only way to lessen your sentence. Gawin niyo po ito para kay Luna. Ang pagbanggit sa pangalan ng aking apo ay isang suntok sa aking sikmura. Si Luna, ang aking inosenteng anghel. Gagamitin ba niya ang sarili niyang anak laban sa akin? Ang matamis na salita ay biglang naging isang banta, isang ultimatum. At sa katahimikan ng gabi, habang hawak ang malamig na telepono, naintindihan ko na. Hindi ito isang laban para sa katotohanan. Isa itong laban para sa aking kaluluwa. Ang korte ay parang isang malaking teatro at ako ang bida sa isang trahedyang hindi ko isinulat. Nakaupo ako sa tabi ni attorney. David, suot ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Isang kulay na sumisigaw ng kasalanan ng hindi ko ginawa. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga taong nagbubulungan, mga matang mapanghusga na tumititig sa akin na para bang ako ay isang halimaw. Ang walang tigil na pag-flash ng mga kamera mula sa media ay tila mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa akin. Ngunit ang tunay na bagyo ay nasa loob ng aking dibdib. Nagsimula ang paglilitis. Isa-isang inilatag ng piskal ang mga ebidensya. Mga dokumentong may pekeng pirma ko, mga email na hindi ko kailanman isinulat, mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na di umano'y pumasok sa isang account sa ilalim ng aking pangalan. Bawat papel na ipinapakita ay isang hibla sa sapot ng kasinungalingan na maingangat na inilala ni na Rafael at Martina. Sinubukan ni Attorney David na kontrahin ang lahat. Ang kanyang boses ay umaalingawngaw sa pagtutol. Ngunit ang mga ebidensya ay tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin. At pagkatapos, tinawag ang kanilang unang testigo. Si Martina. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus na para bang pasan niya ang buong daigdig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Isang perpektong pagganap. Mrs. Sandoval, simula ng piskal, ano po ang relasyon ninyo sa akusado? Siya po ang aking biyenan, ang aking pangalawang ina. Sagot ni Martina, ang kanyang boses ay garalgal sa pag-iyak. Mahal na mahal ko po si Mami Elara. Isang kasinungalingan. Naramdaman kong nanikip ang aking lalamunan. Nagpatuloy ang kanyang testimonya, isang obra maestra ng panlilinlang. Ikinuwento niya kung paano niya napansin ang mga kakaibang transaksyon at ang mga lihim na pag-uusap sa telepono ni Mami Elara. Hindi raw niya ito pinansin noong una dahil sa laki ng tiwala niya sa akin. Ngunit nang magpatuloy, kinailangan na raw niyang sabihin sa kanyang asawa dahil natatakot siya para sa reputasyon ng Sandoval Medical. Bawat salita ay idinisenyo para ipinta ako bilang isang sakim at walang kaluluwang kriminal at siya bilang isang kawawang manugang na napilitang ilantad ang katotohanan. Pagkatapos ng kanyang palabas, tinawag ang susunod na testigo. Ang pangalang binanggit ay tila isang punyal na direktang itinaraka sa aking puso. We call to the stand, Mr. Rafael Sandoval. Huminto ang paghinga ko. Huminto ang mundo. Pinanood ko ang aking anak na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay isang yabag sa ibabaw ng aking naghihingalong puso. Hindi niya ako tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig at habang siya'y naglalakad, ang aking mga mata ay napako hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang mga sapatos. Isang pares ng mamahaling leather shoes na kulay kape. Ang regalo ko sa kanya nung huli niyang kaarawan. Naaalala ko pa ang kislap sa kanyang mga mata nang buksan niya ang kahon. Naaalala ko kung paano ko pinag-ipunan yon mula sa aking mga bonus, kung gaano ako kasaya nang makita siyang suot iyon. At ngayon, ang mismong mga sapatos na yon ang nagdadala sa kanya sa lugar kung saan niya ako tuluyang wawasakin.
Anak. Ang walang tunog na bulong mula sa aking mga labi. Umupo siya. Itinaas ang kanang kamay at nanumpa sa harap ng Diyos na magsasabi ng katotohanan, isang kabalintunaan. Mr. Sandoval, sabi ng piskal, kinukumpirma mo ba na ang mga dokumentong ito ay ipinakita sa iyo ng iyong ina? Isang sandali ng katahimikan, isang huling pagkakataon para sa kanya na bumawi. Tumingin ako sa kanya, nagmamakaawa, umaasa. Ngunit nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malamig, walang buhay at pinal. Opo, siya po ang nag-utos sa akin na ayusin ang mga papeles na yan. Bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Isa-isa niyang kinumpirma ang lahat ng kasinungalingan. Ang mga pekeng email, ang mga pekeng pagpupulong, ang mga pekeng pasyente. Lumikha siya ng isang kwento na perpektong sumusuporta sa lahat ng ebidensya. Habang nagsasalita siya, ang alaala ng pagbili ko sa kanyang sapatos ay paulit-ulit na bumabalik. Ang ngiti ko sa tindahan, ang pag-abot ko ng aking credit card, ang mga huwantunay na simbolo ng pagmamahal ng isang ina ay niyuyurakan ngayon ng mga kasinungalingang nagmumula sa bibig ng anak na pinag-alayan ko nito. Sa isang sulok ng korte, napansin ko ang isang matandang babae, isang yaya marahil, na tahimik na nagpupunas ng kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung saan ko nakita. Nang magtama ang aming mga mata, isang mabilis na pag-iling ang ginawa niya bago muling yumuko. Wala na akong tanong, sabi ng piskal. Tumayo si attorney. David para sa cross-examination, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Rafael, mahal mo ba ang iyong ina? Objection, sigaw ng piskal. Sustained. Sinubukan ni Attorney David ang lahat. Ngunit paano mo lalabanan ang testimonya ng isang anak laban sa sarili niyang ina? Natapos ang paglilitis. Ang mga hurado ay bumalik. Ang buong silid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang pag-aspas ng mga papel at ang mahinang pag-ubo ng isang tao sa likuran ang maririnig. Pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng dagat. Ang bigat ng tubig ay pumipiga sa aking baga, na ginagawang imposible ang paghinga. Hinawakan ni Attorney David ang aking kamay sa ilalim ng mesa, isang maliit na dampi ng suporta sa gitna ng rumaragasang unos. Tumayo ang hukom, isang lalaking may salamin na ang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang mababakas na anumang awa. Inayos niya ang kanyang roba at kinuha ang isang papel. Ang bawat kilos niya ay mabagal, na para bang sinasadya niyang pahabain ang aking paghihirap. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang mga testimonya, ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na teknikal na salita. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagkabog ng sarili kong dibdib, isang desperadong tambol na tila gustong kumawala. Ang aking mga mata ay muling napako kay Rafael. Nakayuko pa rin siya. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Mukha siyang isang batang napagalitan, hindi isang taong kalalabas lang ng hatol ng kamatayan para sa sarili niyang ina. Ang hukumang ito ay natagpuang ang akusado, si Dr. Elara Sandoval. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni attorney. David, napapikit ako. Nagdasal ako para sa isang himala. Nagdasal ako na sana ay panaginip lang ang lahat ng ito. Guilty beyond reasonable doubt. Ang salitang guilty ay tila isang bala na tumama sa akin. Hindi ko ito naramdaman sa una, isang matinding pamamanhid lang. Ngunit pagkatapos, dumating ang sakit. Isang sakit na nagsimula sa aking tiyan at mabilis na gumapang pataas. Sinusunog ang bawat himaymay ng aking pagkatao hanggang sa maabot nito ang aking lalamunan at pinigilan ang aking pag-iyak. Napatingin ako sa gawin ni na Rafael at Martina.
Si Martina ay yumakap ng mahigpit kay Rafael. Ang kanyang mga hikbi ay muling umalingaw-ngaw, mga hikbi ng tagumpay. Itinaas ni Rafael ang kanyang ulo at sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata. At sa saglit na yon, nakita ko ito. Isang kislap, hindi ng pagsisisi, hindi ng awa, kundi ng takot. Isang malalim na takot. At pagkatapos ay nawala ito, napalitan muli ng blangkong pader. Itinaas ng hukom ang kanyang maliit na martilyo. Ang piraso ng kahoy na yon ay tila mas mabigat kaysa sa buong mundo. Ang hatol sa salang ito ay, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Reklusyon perpetua, habang buhay na pagkabilanggo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong korte, ang tunog ng martilyo na pumukpok sa kahoy. Blag. Ang tunog na yon, ang tuluyang bumasag sa akin. Ang pamamanhid ay nawala. At pinalitan ito ng isang matinding sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ang aking mga binti ay biglang nanghina. Ang aking paningin ay nanlabo. Ang mga muka sa paligid ko ay naging mga umiikot na mantsa ng kulay. Elara, sigaw ni Attorney David. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan. Ang huli kong nakita, bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman, ay ang mukha ng matandang babae sa likuran. Ang babaeng umiiyak kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na pag-iyak ang nasa kanyang mga mata, kundi galit. Isang nag-aapoy na galit na nakatutok, hindi sa akin, kundi kay Martina. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Nagising ako sa amoy. Isang pinaghalong amoy ng mamasa-masang semento, pawis, kalawang, at lungkot. Hindi ito ang amoy ng antiseptic sa ospital o ang halimuyak ng mga bulaklak sa aking hardin. Ito ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay ang maruming kisame na may mga itim na mantsa ng amag. Bumangon ako. Naramdaman ang pananakit ng aking likod dahil sa manipis na kutsyon na nakalatag sa malamig na sahig. Doon ko lang napagtanto kung nasaan ako. Hindi ito isang bangungot. Ito ang Correctional Institution for Women. Ito na ang bago kong tahanan. Ang mga alaala ng paglilitis ay bumalik na parang isang malakas na alon. Nilulunod ako. Ang martilyo ng hukom, ang salitang guilty. Ang pagtalikod ni Rafael, napahawak ako sa aking dibdib, hinihingal, na para bang ang sakit ay isang pisikal na bagay na bumabara sa aking paghinga. Ako, si Dr. Elara Sandoval, ang siruhanong nagligtas ng daan-daang buhay, ay isa na ngayong numero, isang bilanggo na may markang kriminal habang buhay. Ang mga araw ay dumaan na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng tunog ng sirena na tila isang hiyaw. Ang bawat tanghali ay may kasamang pagkain na walang lasa. Isang malabnaw na sabaw at isang maliit na tipak ng kanin na kailangan mong lunukin para lang mabuhay. Ang bawat gabi ay puno ng mga tunog na hindi mo gustong marinig. Ang patak ng tubig mula sa isang sirang gripo sa kung saang pasilyo, ang alingawngaw ng mga sigaw at hagulgol mula sa ibang mga selda, ang mga pabulong na kwento ng pighati. Sinubukan kong manatiling matatag. Sinabi ko sa aking sarili na ito ay isang pagsubok lamang. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang maruming paligid o ang magaspang na kumot na parang papel de liha sa aking balat. Ang pinakamatinding parusa ay ang katahimikan. Ang katahimikan na dating ipinagpapasalamat ko ay isa na ngayong kaaway. Dahil sa katahimikan, wala akong ibang marinig, kundi ang paulit-ulit na tanong sa aking isip. Bakit? Sa gitna ng impyernong ito, may isang bagay na nagpapanatili sa aking pag-iisip. Isang pangalan, isang mukha. Si Luna, ang aking apo, ang aking maliit na anghel. Kailangan niya ako.
at kailangan ko siya. Ang pag-iisip sa kanya ang naging lubid na kinakapitan ko para hindi tuluyang malunod. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong marinig ang kanyang boses. Naglakas loob akong kausapin ng warden, isang babaeng may matigas na mukha at malamig na mga mata na tila hindi pa nakaranas ngumiti. "Warden, nakikiusap po ako." Sabi ko. Nilunok ang lahat ng natitira ko pang pride. Gusto ko lang pong makita o makausap ang apo ko. Kahit sa telepono lang. 5 taong gulang pa lang po siya. Tiningnan ako ng warden mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Kinuha niya ang aking folder. Binuklat ito ng dahan-dahan. Dr. Sandoval, Anya, ang pagbigkas sa aking titulo ay may kasamang pangungutya. Nakasaad dito sa iyong papeles, under special instructions mula sa legal guardians ng bata. Huminto siya. Tila sinasadya ang pagbitin sa mga salita. "Ano po iyon?" Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Isinara niya ang folder. Ang tunog niyon ay pinal. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng contact. Walang sulat, walang tawag, walang dalaw. Ang utos ay mula kina Mr. and Mrs. Rafael Sandoval. Ang mga salita niya ay tila isang pader na biglang itinayo sa harapan ko. Isang pader na gawa sa yelo, napakataas, at imposibleng akyatin. Hindi ito utos ng kulungan. Utos ito ni na Rafael at Martina. Sinasadya nila ito. Hindi sapat na ikinulong nila ang aking katawan. Gusto rin nilang ikulong ang aking kaluluwa sa pamamagitan ng pag-alis sa tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi maaari. Bulong ko. Ang aking mga tuhod ay muling nanghina. "Pasensya na, doktora. Utos lang," sabi ng isang gwardiya sa tabi. Ang kanyang boses ay bahagyang mas malambot, ngunit hindi nito nabawasan ng sakit. Bumalik ako sa aking selda na parang isang kaluluwang pag-alagala. Umupo ako sa gilid ng aking kutsyon at tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito na minsay ginamit ko para tahiin ang mga pusong may butas, para ibalik ang tibok ng buhay, ay wala na ngayong magawa. Hindi man lang nila kayang yakapin ang aking apo. Hindi man lang nila kayang punasan ang kanyang mga luha. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Mas masakit pa kaysa sa hatol. Mas masakit pa kaysa sa pagkakanulo. Dahil ngayon, alam ko na. Hindi lang nila ako ikinulong. Tinanggalan din nila ako ng karapatang maging isang lola. Niyakap ko ang aking mga tuhod at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang pumasok ako sa lugar na ito, humagulgol ako. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nagmumula sa pinakailalim ng isang durog na puso. Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa aking selda, isang tanong na lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na walang sagot. Paano ako mabubuhay kung kahit ang tinig ng aking anghel ay ipinagkakait na sa akin? Lumipas ang mga linggo na parang mga multo. Naging anino na lang ako ng dating ako. Ang pagkain ay abo sa aking panlasa. Ang pagtulog ay isang bihirang biyaya na madalas nakawin ng mga bangungot. Ang mga ibang bilanggo ay tinatawag akong doktora. Isang pangalan na dating nagbibigay sa akin ng karangalan. Ngunit ngayon ay isang mapait na paalala ng mundong ipinagkait sa akin. Ang iba'y kinukutya ako. Nasisiyahang makita ang isang makapangyarihang tao na bumagsak ng mas mababa pa sa kanila. Hindi ako lumalaban. Wala na akong lakas para roon. Ang pagbabawal na makita si Luna ang pumatay sa lahat ng natitira ko pang pag-asa. Isang tanghali sa maingay na kainan, habang nakatitig lang ako sa aking bandehado ng malabnaw na tinola, isang malaking anino ang tumabon sa aking mesa. "Hindi mo ba kakainin yan, doktora?" Tanong ng isang babaeng malapad ang katawan na kilala sa pangalang Berta. Ang kanyang boses ay magaspang na parang papel de liha.
akin na lang. Sayang naman. Hindi ako kumibo. Ang aking isip ay nasa malayo. Iniisip kong kumain na kaya si Luna. Ano kaya ang ulam niya? May nag-aalaga kaya sa kanya kapag nilalagnat siya? Inabot ni Berta ang aking bandehado. Handa ko na sanang hayaan lang siya. Ano pa ba ang halaga ng isang mangkok ng pagkain kung ang kaluluwa mo naman ay gutom na gutom? Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Berta, hayaan mo siya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat, may awtoridad, na hindi mo aakalain sa isang matandang babae na ang buhok ay halos puti na. Tumingin si Berta sa kanya, handang makipagtalo, ngunit sa isang tingin lang mula sa matanda ay tila umurong ito. Nagkibit-balikat na lang si Berta at umalis. Umupo ang matandang babae sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod, ay may kakaibang kislap ng kabutihan. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang piraso ng tinapay mula sa kanyang sariling bandehado at dahan-dahang inilapag sa tabi ng aking mangkok. Ang simpleng gesto na yon, isang piraso ng tinapay na inialay sa gitna ng lugar na ito kung saan ang lahat ay nagkakagatan para mabuhay, ang bumasag sa pader ng yelo na bumabalot sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luhang matagal ko nang pinigilan ay isa-isang pumatak sa ibabaw ng aking hindi nagalaw na pagkain. Salamat, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Walang anuman, sagot niya. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Pamilyar ang iyong mukha, Hija. Taga Sandoval Medical ka ba? Ang pagbanggit sa pangalan ng ospital ay parang isang kurot sa aking puso. Tumangulang ako. Inaasahan ang kasunod na pangungutya. Ngunit iba ang narinig ko. Ikaw si Dr. Elara Sandoval, hindi ba? Ang asawa ni Dr. Ricardo? Muli akong tumango, nagtataka. Paano niya ako nakilala ng ganoon? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako si Soledad, pero Sol na lang ang itawag mo sa akin. Dati akong head nurse sa Sandoval Medical. Natigilan ako. Isang dating nurse? Dito sa kulungan. Pinilit kong alalahanin ang kanyang mukha at bigla, isang imahe ang pumasok sa aking isip. Ang matandang babae sa korte na umiiyak habang binabasa ang hatol. Siya nga iyon. Nanay Sol? Tanong ko. Tumango siya. Natatandaan mo pa pala ako, doktora? Matagal na rin iyon. Bakit ka narito? Isang mahabang kwento, sabi niya, at isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero ang maikli, dahil sa isang taong pareho nating kilala, dahil kay Senyorita Martina. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Si Martina? Tinanggal niya ako sa trabaho. Pagpapatuloy ni Nanay Sol, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Dahil kinwestiyon ko ang isang purchase order para sa mga gamot. Ang presyo ay triple sa karaniwang halaga. Alam kong may kalokohan. Nang sinubukan kong kausapin ang iyong anak, si Martina ang humarang sa akin. Kinabukasan, wala na akong trabaho. Pinalabas niyang nagnanakaw ako. Ang kanyang mga salita ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa aking isipan. Ang mga maliliit na pagdududa na minsan kong naramdaman ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga mamahaling bag ni Martina, ang biglaan nilang pagyaman, hindi pala ako nagkakamali, hindi ako nababaliw. Hindi lang iyon, dagdag niya. May mas malalaki pa siyang itinataw. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi makapagsalita. Sa loob ng maraming linggo, ako lang ang mag-isang naniniwala sa aking pagiging inosente. Ngayon, may kasama na ako. Hindi ako nag-iisa. Si Nanay Sol ay lumingon sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig. Pagkatapos ay lumingon siya pabalik sa akin. Ang kanyang mga mata
ay nag-aalab sa isang damdaming matagal na niyang itinatago. Hindi lang ikaw ang sinira ng babaeng iyon, doktora. Bulong niya, ang bawat salita ay may bigat. Marami kami. At nakita ko ang ilan sa mga ginawa niya. Nakita ko kung paano niya tratuhin ang mga pasyenteng walang pera at kung paano niya manipulahi-kilahin ang mga papeles. Ang pagkakakulong mo, hindi ito aksidente. Isa itong plano. Isang plano. Ang salitang yon ay tumatak sa aking isipan. Ang isang piraso ng tinapay ay naging isang piraso ng pag-asa. Ang isang kapatid sa pighati ay naging isang posibleng kakampi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, kinuha ko ang aking kutsara. Uminom ako ng sabaw. Ang lasa ay mapait pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na akong dahilan para lunukin ito. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong lumakas. Dahil ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Ang pagkikita namin ni Nanay Sol ang naging mitya. Ang apoy sa loob ko na akala ko'y tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Isang maliit na baga na unti-unting lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Hindi na ako ang anino na naglalakad sa mga pasilyo. Ang aking mga mata ay mayroon ng layunin. Ang aking isip ay nagsimula ng gumana muli. Hindi para sa pagdadalamhati, kundi para sa pag-aanalisa. Sa mga nakaw na sandali sa laundry area, sa maingay na kainan, o habang nagwawalis sa bakuran, nag-uusap kami ni Nanay Sol. Ang bawat kwento niya ay isang piraso ng puzzle. Naikwento niya ang tungkol sa isang batang pasyente na nangangailangan ng agarang heart transplant, ngunit biglang nawala sa listahan dahil ang pamilya ay hindi kayang magbigay ng donation na hinihingi ni Martina. Naikwento niya ang tungkol sa mga mamahaling kagamitan na laging nasisira at kailangang palitan, na kalaunan ay nalaman niyang ibinebenta lang pala sa ibang klinika. Ang problema, doktora, sabi ni Nanay Sol isang hapon habang kami nagtutupi ng mga kumot, lahat ng papeles ay dumadaan sa kanya. Siya ang gumagawa ng paraan para maging malinis at legal ang lahat sa mata ng audit. At si Sir Rafael mo, sunod-sunuran lang. Di isinantabi ko ang sakit na dulot ng pagbanggit sa pangalan ng aking anak. Kailangan nating alalahanin ang lahat, Nanay Sol. Mga pangalan, mga petsa, mga pangyayari, isulat natin. Ngunit paano? Ang papel at panulat ay mahigpit na binabantayan. May paraan, bulong ni Nanay Sol. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya sa pasilyo, inabutan niya ako ng isang lumang aklat ng nobela at isang maliit na piraso ng uling na kinuha niya mula sa lutuan. Sa mga bakanting pahina sa dulo ng aklat, sinimulan naming isulat ang lahat. Ang bawat pangalan ng pasyenteng naagrabyado, ang bawat petsa ng kadudadudang transaksyon, ang bawat detalye, gaano man kaliit. Ang aklat na yon ang naging aming Biblia, ang aming talaan ng kasamaan ni Martina. Samantala, sa labas ng mga rehas na bakal, si Attorney David Reyes ay hindi tumitigil. Alam niyang ang pag-atake sa kasong organ trafficking ay halos imposible nang walang bagong ebidensya, kaya't sinimulan niya sa ibang anggulo. Isang umaga, nagpanggap siyang isang potensyal na investor at nagtungo sa Sandoval Medical. Habang naglilibot sa ospital, kasama ang isang junior executive, sinadya niyang magtanong tungkol sa kanilang financial records. Napakaganda ng inyong paglago, sabi ni Attorney David. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. I'm sure your late founder, Dr. Ricardo Sandoval, would be very proud. Mahigpit iyon pagdating sa pera, hindi ba? Every single centavo must be accounted for. Ang junior executive ay bahagyang natigilan. Oo po, sir. Ganun nga po. Ganoon din po ang sinusunod na patakaran ngayon ni Ma'am Martina. Magaling, sabi ni Attorney David. Maaari ko bang makita ang inyong financial reports for the past 2 years? Just a summary. Standard procedure lang para sa isang due diligence.
Sa takot na mawala ng isang malaking investor, walang nagawa ang ospital kundi ibigay ang mga dokumento. Dinala ni Attorney David ang mga yon sa isang kaibigan niyang forensic accountant. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag ang kaibigan niya. "David, meron kang nakuha," sabi ng accountant sa kabilang linya. Sa unang tingin, malinis. Pero kung titingnan mo ng maigi, may pattern. May isang supplier, ang Prime Medical Solutions, na halos lahat ng malalaking kontrata ay nakukuha. Mula sa mga simpleng bulak sa ospital hanggang sa mga high-tech na makina. "Anong problema doon?" tanong ni Attorney David. "Sinubukan kong hanapin ang kumpanyang yan. Walang opisina, walang warehouse. Isa itong ghost company. At ang nakapangalan na may-ari, isang Maria Clara Reyes. Hindi ba't Reyes din ang middle name ni Martina?" Natahimik si Attorney David. Isang sinulid. Isang maliit. Halos hindi makitang sinulid. Ngunit sapat na para hilahin. Ito ang unang matibay na ebidensya na mayroong kalokohang nangyayari sa pera ng ospital. Hindi pa nito napapatunayan ang aking pagiging inosente sa kasong ibinintang sa akin. Ngunit nagbubukas ito ng isang pinto. Isang pinto na nagpapakita ng tunay na motibo. Pera. Sa susunod niyang pagdalaw sa akin, ang mukha ni Attorney David ay meron ng bahid ng pag-asa. "Lara," sabi niya sa telepono, sa pagitan ng makapal na salamin, "nagsisimula na tayong makahanap ng butas sa kanilang perpektong mundo. Kailangan ko lang ng isang taong mula sa loob ng ospital na handang magsalita." Tumingin ako sa kanyang mga mata. "Sa tingin ko, David," sabi ko, "ang aking boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Kilala ko kung sino ang hinahanap mo." Ipinakita ko sa kanya ang lumang aklat. Itinuro ang pangalan sa pinakaunang pahina ng aming listahan. Soledad Sol Cruz, ang nurse na tinanggal sa trabaho dahil sa pagiging matapat. Nagkatinginan kami ni Attorney David. Pareho naming alam. Ito na ang simula. Ang unang sinulid ay nahila na. At determinasyon naming hilahin ito hanggang sa masira at malansag ang buong sapot ng kasinungalingan. Habang kami ni Nanay Sol ay abala sa pangangalap ng mga piraso ng nakaraan sa loob ng kulungan. At si Attorney David ay naghuhukay ng mga baho sa labas. Si Martina naman ay naglalaro ng pinakamasakit at pinakamalupit na laro. Ang kanyang laruan, ang inosenteng puso ng aking apo, si Luna. Isang araw, sa aking regular na pagdalaw, sa maliit na library ng bilangguan, isang gwardiya ang lumapit sa akin. May dala siyang isang tablet. "Sandoval," sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, "may video message para sa'yo. 5 minuto lang." Ang aking puso ay lumundag sa tuwa. Si Luna! Sa wakas, makikita ko na siya. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ang tablet. At doon, sa screen, ang mukha ng aking anghel. Nakaupo si Luna sa isang malaking silid laruan, napapaligiran ng napakaraming bagong manika at stuffed animals, mga bagay na alam kong hindi niya kailanman hiniling. Nakasuot siya ng isang magandang bestida na kulay rosas, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na dati kumikinang sa saya, ay tila malamlam, may bakas ng kalituhan. "Hi, Lola!" bati niya. Ang kanyang boses ay maliit at halos pabulong. Tila may nagtuturo sa kanya sa likod ng kamera. "Sabi po ni Mommy Martina, you're in a special school for grown-ups who made bad choices." Isang special school. Bad choices. Ang mga salita ay tila mga dagang tumusok sa aking tainga. Paanong nasisikmura nilang lasunin ang isip ng isang bata ng ganito? "Mommy Martina bought me all these toys." Pagpapatuloy ni Luna, itinuturo ang isang dambuhalang teddy bear. Sabi niya, "If I'm a good girl, bibisitahin niyo raw po ako soon." But Mommy also said, sabi niya po, "You hurt a lot of people kaya po kayo pinarusahan." Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ng isang hikbi.
Ginigipit nila ako. Pinipilipit nila ang katotohanan. Ginagawang isang kasangkapan ng parusa ang pagmamahal ng isang bata. Lola, tanong ni Luna. At ang tanong niyang ito, ang tuluyang bumasag sa aking puso. Are you a monster? Ang video ay natapos. Binalik ko ang tablet sa gwardiya. Ang aking mga kamay ay manhid. Ang 5 minutong yon ay hindi nagdulot ng aliw. Nagdulot ito ng isang uri ng pagdurusa na mas masahol pa sa lahat ng naranasan ko. Hindi ito isang simpleng video message. Isa itong banta. Isang mensahe mula kay Martina na nagsasabing, hawak ko ang apo mo. Hawak ko ang puso niya. Isang maling galaw mo lang. Sisirain ko siya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang tanong ni Luna ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Are you a monster? Niyakap ko ang aking sarili sa malamig na selda. At sa unang pagkakataon, naisip kong sumuko. Paano kung ang paglaban ko para sa katotohanan ay ang mismong bagay na maglalayo sa akin kay Luna habang buhay? Paano kung sa pagpilit kong linisin ang aking pangalan, lalo lang nilang dudumihan ang pagtingin ng aking apo sa akin? Ito ang ginintuang hawla ni Luna. Nasa kanya ang lahat ng material na bagay na maibibigay ng mundo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay ikinukulong sa mga kasinungalingan. At ako, ang kanyang lola, ang tanging makakapagpalaya sa kanya, ay nakakulong din sa isang hawlang bakal. Kinabukasan, kinausap ko si Nanay Sol. Ang aking mga mata ay namumugto. Ang aking boses ay puno ng pagkatalo. Parang hindi ko na kaya, Nanay. Ginagamit nila si Luna. Hinawakan ni Nanay Sol ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay kulubot, ngunit mainit. Hija, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang sumuko ka. Gusto nilang maniwala kang wala ng pag-asa. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ngayon mo pa ba bibitawan ng lubid kung kailan malapit na nating maabot ang dulo? Ang paglaban na ito ay hindi na lang para sa'yo, Doktora. Para na rin ito kay Luna. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makilala ang tunay na halimaw sa kwentong ito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking pagdududa. Tama siya. Ang pagsuko ay hindi magpapalaya kay Luna. Ito'y tuluyang mag-iiwan sa kanya sa mga kamay ng isang tunay na halimaw. Ang paglaban ko ay hindi na lamang para sa aking pangalan. Ito ay para sa kinabukasan ng aking apo. Para sa kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon, kinuha kong muli ang aklat at ang piraso ng uling. Sa tabi ng pangalan ni Martina, isinulat ko ang mga salitang, halimaw. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako magdududa. Ang ginawa nilang paggamit kay Luna ay hindi ang kahinaan ko. Ito ang naging pinakamalakas kong sandata. Dahil ngayon, alam ko na kung bakit kailangan kong manalo. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa batang nagtanong kung ako ay isang halimaw. At ipapakita ko sa buong mundo kung sino talaga ang may sungay, hinamungay at buntot sa aming pamilya. Ang video ni Luna ang naging gasolinang bumuhay sa nag-aalab kong galit. Ang bawat araw na lumilipas ay hindi na isang parusa, kundi isang pagkakataon. Isang araw na mas malapit sa paglaya. Isang araw na mas malapit sa pagbawi kay Luna. Ang listahan namin ni Nanay Sol sa lumang aklat ay humahaba. Bawat pangalan, bawat petsa ay isang bala na inihahanda namin para sa digmaan. Sa labas, si Attorney David ay walang tigil sa pagkilos. Ang impormasyon tungkol sa ghost company na Prime Medical Solutions ay isang malaking pambungad, ngunit kailangan niya ng isang testigong mag-uugnay nito ng direkta kay Martina. Kailangan niya ng isang tao mula sa loob na nakakaalam sa operasyon at handang tumayo laban sa kanila. Kailangan niya si Nanay Sol. Ngunit may isang malaking problema. Si Nanay Sol ay nasa kulungan din. Siya ay nahatulan sa isang gawa-gawang kaso
ng pagnanakaw na isinampa mismo ni Martina. Ang kanyang testimonya, habang totoo, ay madaling siraan sa korte dahil siya ay isang convicted criminal. Kailangan nating mapawalang bisa ang kaso niya, Elara, sabi ni Attorney David sa isa sa kanyang mga pagdalaw. Kung mapapatunayan nating gawa-gawa lang ang kasong yon, mas magkakaroon ng bigat ang kanyang testimonya laban kay Martina. Ang problema ay tila isang pader na hindi kayang gibain. Paano namin mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente kung ang lahat ng ebidensya ay itinago o sinira na ni Martina? Ngunit minsan, ang liwanag ay dumarating mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Isang hapon, habang naglilinis kami ng bodega ng mga lumang gamit sa kulungan, isang karton ng mga donasyong damit ang aking binubuksan. Sa ilalim ng mga lumat kupas na damit, may isang bagay na matigas, isang lumang pitaka. Nang buksan ko ito, may nakita akong isang nakatuping papel. Ito ay isang resibo. Isang resibo mula sa isang sanglaan. Nakapangalan kay Soledad Cruz, ang petsa, 3 araw bago siya akusan ng pagnanakaw. Isinangla niya ang kanyang lumang kwintas para pambili ng gamot ng kanyang apo. Nanay Sol, tawag ko sa kanya. Ipinakita ang resibo. Ito ba? Tiningnan niya ang papel at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Diyos ko, bulong niya. Ang resibong ito, nawala ang pitaka ko sa ospital nung araw na yon. Akala ko, nanakaw na. Ito ang patunay na hindi ko kailangang magnakaw. Bakit ako magnanakaw ng ilang libo sa petty cash kung meron naman akong pera mula sa sangla? Ito na. Ang maliit na piraso ng papel na ito ay ang butas sa kanilang kasinungalingan. Ito ang patunay na ang kaso laban kay Nanay Sol ay gawa-gawa lamang, isang paraan para patahimikin siya. Sa sumunod na pagdalaw ni Attorney David, ipinuslit ko sa kanya ang resibo. Ang kanyang mga mata ay kumislap nang makita ito. Elara, ito na ang liwanag na hinihintay natin. Agad na kumilos si Attorney David. Nag-file siya ng motion for retrial para sa kaso ni Nanay Sol gamit ang bagong ebidensya. Nagtungo siya sa sanglaan at nakuha ang kopya ng kanilang logbook at CCTV footage na nagpapakita kay Nanay Sol noong araw na yon. Naghahanap din siya ng mga dating empleyado ng Sandoval Medical na nakasaksi sa pang-aapi ni Martina kay Nanay Sol. Sa una, lahat ay takot magsalita. Ngunit nang mahanap ni Attorney David ang isang janitor na naawa kay Nanay Sol at handang tumestigo na nakita niyang si Martina mismo ang kumuha ng pitaka ni Nanay Sol mula sa locker nito, nagsimula nang gumuho ang kastilyong buhangin ni Martina. Ang balita ng muling pagbubukas ng kaso ni Nanay Sol ay mabilis na kumalat. Nakarating ito sa loob ng kulungan. Nakarating ito kina Rafael at Martina. Isang gabi, isang gwardiya ang lumapit kay Nanay Sol. May nag-aalok daw ng malaking halaga para manahimik na lang siya. Isang alok na may kasamang hindi direktang banta sa kanyang pamilya sa labas. Kinaumagahan, nakita ko si Nanay Sol sa isang sulok ng bakuran, balisa. Ano ang gagawin ko, doktora? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga apo ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, ang parehong paraan na ginawa niya sa akin nung ako ang nasa bingit ng pagsuko. Nanay, sabi ko, ang takot ang sandata nila. Kapag nagpatalo tayo sa takot, panalo na sila. Ang paglaban na ito ay hindi na lang para sa atin. Para ito sa lahat ng mga empleyadong inapi nila, sa lahat ng pasyenteng niloko nila, at para ito sa mga apo natin, para makita nilang ang kanilang mga lola ay hindi duwag. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagbabalik ng kanyang tapang. Tumango siya. Ang araw ng muling paglilitis ni Nanay Sol ay dumating. Ako ay naiwan sa kulungan, nagdarasal. Ang kanyang tagumpay
ay magiging tagumpay ko rin. Ang kanyang paglaya ay ang magiging susi sa aking paglaya. Pagkalipas ng ilang oras, ang balita ay dumating. Pinawalang sala. Si Nanay Soledad Cruz ay isang malayang tao na. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kutsyon, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang liwanag sa dilim ay hindi na isang maliit na kislap lang. Isa na itong sulo. At handa na kaming sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Ang balita ng paglaya ni Nanay Sol ay kumalat sa buong institusyon na parang apoy. Ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga bilanggo at nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ngayon, mayroon na kaming isang malayang testigo, isang boses mula sa loob na hindi na kayang patahimikin. Si Attorney David ay muling nag-file ng petition for retrial sa aking kaso. At sa pagkakataong ito, hindi na ito madaling baliwalain. Ang kaso ay muling bubuksan. Ang araw ng muling paglilitis ay dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko. Hindi na ako ang babaeng punong-puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakasuot pa rin ako ng uniforme ng bilanggo. Ngunit ang aking pagtayo ay matatag. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa hinaharap, handang harapin ang anumang ibabato sa akin. Sa likuran ko, naroroon si Attorney David. Ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa. Nagsimula ang paglilitis. Muling inilatag ng piskal ang kanilang mga lumang ebidensya. Ngunit sa pagkakataong ito, meron kaming panlaban. Isa-isang tinawag ni Attorney David ang mga bagong testigo. Ang una ay si Nanay Sol. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagiging head nurse niya sa Sandoval Medical, ang kanyang mga hinala sa mga financial anomalies, ang pagmamanipula ni Martina sa mga pasyenteng mahihirap, hanggang sa kung paano siya ginarote sa gawa-gawang kaso ng pagnanakaw. Nakita ko po kung paano niya sinira ang buhay ng mga pasyente. Sabi ni Nanay Sol, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa korte. At nakita ko po kung paano niya sinira ang buhay ni Doktora Elara, ang babaeng walang ibang ginawa kundi maglingkod sa kapwa. Tumingin ako kina Rafael at Martina. Si Martina ay nanginginig sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla. Si Rafael naman ay nakayuko, hindi makatingin sa amin. Sumunod ay ang forensic accountant na nakuha ni Attorney David. Isa-isa niyang inilatag ang mga anomalya sa financial reports ng Sandoval Medical, ang pagkakaroon ng ghost company na Prime Medical Solutions, at kung paano naging beneficiary si Martina sa lahat ng transaksyon. Pinakita niya ang mga bank transfers at ang mga pekeng invoices na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malawakang network ng pandaraya. Paliwanag ng accountant, ang mga operasyon ni Dr. Sandoval ay ginamit lamang bilang front para sa malawakang financial fraud at illegal organ dealings na pinapangunahan ni na Mr. Rafael Sandoval at Miss Martina Reyes Sandoval. Ang huling tumestigo ay isang dating janitor ng ospital na naawa kay Nanay Sol. Hindi niya alam ang lahat ng detalye, ngunit kinumpirma niya na nakita niya si Martina na kumuha ng pitaka ni Nanay Sol mula sa locker at itago ito. Ang kanyang testimonya ay nagpatibay pa sa kaso ni Nanay Sol at nagpapakita ng ugali ng pandaraya ni Martina. Ang ebidensya ay sunod-sunod na inilatag. Bawat patunay ay parang isang martilyo na bumabagsak sa pader ng kasinungalingan ni na Martina. Ang mga abogadong ni na Rafael at Martina ay nagkukumahog, nagsisikap na kontrahin ang lahat. Ngunit ang mga katotohanan ay napakatibay. Sa wakas, tinawag muli si Rafael. Naglakad siya patungo sa witness stand. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan.
Iba na siya sa Rafael na nagpatotoo laban sa akin nung nakaraang paglilitis. Ang kanyang muka ay basang-basa sa pawis, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Rafael, sabi ni Attorney David, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Noong nakaraang paglilitis, sinabi mong ang iyong ina ang nag-utos sa'yo na ayusin ang mga papeles. Totoo ba yon? Tumingin si Rafael sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinalikuran. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila naghahanap ng kapatawaran o marahil ay isang huling pagkakataon na takasan ang katotohanan. Anak, magsabi ka ng totoo. Bulong ko, hindi ko intensyong marinig niya, ngunit sapat para maramdaman niya ang bigat ng aking presensya. Niyuko niya ang kanyang ulo. Ang kanyang balikat ay nanginginig. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng korte, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Hindi po. Hindi totoo iyon. Minanipula po ako. Pinilit po ako ni Martina. Ang mga salita ay tila mga bomba na sumabog sa korte. Nagkaroon ng bulungan. Nagkaroon ng ingay. Si Martina ay tumayo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nanggagalayti sa galit. Rafael, what are you saying? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis. Shut up! You're ruining everything! Ngunit hindi na siya pinansin ni Rafael. Tumingin siya kay Attorney David. Ang kanyang mga luha ay nagsimula. Nang umagos. Totoo po. Si Martina po ang nagplano ng lahat. Siya po ang nag-utos na gumawa ng ghost company. Siya po ang nagpalit ng mga papeles. Siya po ang nagtanim ng mga ebidensya laban kay Mommy. Natakot po ako sa kanya. Pinagbantaan niya po ako na sisirain niya ang buhay ko kapag hindi ako sumunod. Ang buong korte ay nabigla. Ang isang bahagi ng aking puso ay nanlumo sa pagkabigo sa aking anak. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakaramdam ng isang maliit na ginhawa. Sa wakas, nagsasabi na siya ng totoo. Rafael, may sinabi ka ba sa iyong ina noong huling araw na nagkita kayo bago siya arestuhin? Tanong ni Attorney David. Muling tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sinabi ko po na she trusts me completely and she'll sign anything I put in front of her. Ang mga salitang yon ay muling bumalik sa akin. Kasing sakit ng panahong una ko itong narinig. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito nagdulot ng pagdududa, kundi ng kumpirmasyon. Ang kanyang mga luha ay tunay. Ang kanyang pagsisisi ay tunay. Ngunit sapat ba yon? Sa huling pagkakataon, tumingin sa akin si Rafael. Ina, patawarin niyo po ako. Hindi ako kumibo. Hindi ko pa kaya. Ang sugat ay masyadong malalim. Ngunit ang pag-amin niya ay ang pinakamalaking tagumpay. Ang hukom ay muling pumukpok ng martilyo, nagtatangkang pakalmahin ang ingay. Ang mukha ni Martina ay puno ng takot. Alam niyang tapos na siya. Ang kanyang ginintuang hawla ay nasira na. Ang pag-amin ni Rafael ang nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingan. Wala nang pwede pang pagtaguan si Martina. Ang mukha niyang puno ng galit at pagkabigla ang huli kong nakita. Bago siya inilabas sa korte, sinisigawan ang mga pulis at si Rafael. Ang buong silid ay napuno ng bulungan ng mga tao, ng mga flash ng kamera. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ako ang nasa sentro ng kahihiyan, kundi sila. Ang hukom ay muling pumukpok ng martilyo. Pagkatapos ng mabilis na deliberasyon, ibinaba niya ang hatol. Batay sa bagong ebidensya at testimonya, ang hukumang ito ay nagpawalang sala kay Dr. Elara Sandoval sa lahat ng akusasyon. Kayo ay malaya na, Doktora. Ang mga salitang iyon ay parang isang simoy ng hangin na nagbigay buhay sa aking natutuyot na kaluluwa. Malaya. Sa loob ng napakatagal na panahon, ang salitang iyon ay tila isang panaginip lang. Ngayon,
Ito ay katotohanan. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib, ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Pinahid ko ang luhang dumaloy sa aking pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Niyakap ako ni Attorney David ng mahigpit. Nagawa natin, Elara. Nagawa natin. Ngumiti lang ako, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pasasalamat. Tumingin ako sa gawin ng upuan ni Rafael. Wala na siya roon. Inilabas na siya, marahil ay para dinggin ang kanyang sariling kaso. Ang pakiramdam ko sa kanya ay isang halo ng sakit, awa, at pagkabigo. Hindi ko alam kung kailan at kung paano ko siya mapapatawad. Ngunit alam kong hindi pa yun ngayon. Lumabas ako ng korte, sinalubong ng nakakasilaw na sikat ng araw. Ang langit ay asul, ang hangin ay sariwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang mga reporter ay nagsiksikan, nagtatanong, ngunit hinawakan ako ni Attorney David at dinala sa isang naghihintay na sasakyan. Ang una kong tinungo ay hindi ang aking bahay. Ito ay ang bahay ni na Attorney David. Doon ako sasalubungin ni Nanay Sol, na doon na muna pansamantalang naninirahan. Ang pagtira sa dating tahanan ko ay parang isang piitan pa rin, puno ng mga alaala ng pagkakanulo. Nang makita ko si Nanay Sol, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang babaeng ito na nagsilbing aking anghel sa pinakamadilim kong panahon ay ngayon ay isa ng kapatid sa akin. Salamat, Nanay Sol, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Salamat sa pagiging totoo. Walang anuman, doktora. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang totoo, ang dapat manalo. Ngunit ang pinakamatamis na muling pagkikita ay hindi pa dumarating. Ang tanging bagay na gusto ko ay makita si Luna. Agad kaming nagpunta ni Attorney David sa bahay ni na Rafael at Martina. Nang makita ko si Luna, nakaupo siya sa isang sulok ng hardin, malungkot na pinaglalaruan ang isang manika. Nang magtama ang aming mga mata, isang mabilis na pagtakbo ang ginawa niya patungo sa akin. Lola! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang maliliit na bisig ay bumalot sa aking leeg. Ang amoy niya, amoy bata, amoy pag-asa, ang nagpabalik sa akin sa buhay. Luna, aking anghel. Bulong ko, ang aking mga luha ay muling umagos. Hindi ko nahahayaang may makapinsala sa kanyang inosenteng puso. Hindi na. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso ng pagkuha ng custody ni Luna. Hindi ito naging madali. Sinubukan pa ring lumaban ni Martina mula sa kulungan. Ngunit sa tulong ni Attorney David at ng mga ebidensya ng kanyang pagiging hindi karapat-dapat na ina, natalo siya. Ang korte ay nagdesisyon na ang kapakanan ni Luna ang pangunahing konsiderasyon. Ako ang naging legal guardian ni Luna. Ang pagbabalik sa Sandoval Medical ay hindi ko naisip. Ang bawat sulok ng ospital ay may masamang alaala, isang paalala ng pagkakanulo. Niyaya ako ni Attorney David na bilhin ko na lang ang bahagi ni na Rafael at Martina sa ospital, ngunit tumanggi ako. Hindi ko na gustong bumalik sa mundong yon. Gusto kong simulan muli, David, sabi ko. Mula sa simula, sa sarili kong paraan. Ibinenta ko ang lahat ng aking share sa Sandoval Medical. Ang pera ay malaki. Sapat na para mamuhay ako ng marangya habang buhay. Ngunit hindi iyon ang gusto ko. Hindi iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa halip, bumili ako ng isang lumang gusali sa isang mahirap na komunidad. Kasama si Nanay Sol at ang ilang mga tapat na dating empleyado ng Sandoval Medical na sumuporta sa akin, sinimulan kong magtayo ng isang bagong klinika. Isang klinika na hindi para sa pera, kundi para sa serbisyo. Isang klinika na magbibigay ng libreng paggamot sa mga nangangailangan. Ang pangalan nito, Quitry Team Luna. Oo, Quitry Team Luna. Para sa aking apo,
para sa mga inosenteng pusong nangangailangan ng paggaling at para sa isang bagong simula. Ang pagtatayo ng klinika ay mahirap, ngunit sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang pagtulong sa iba ang naging pinakamahusay na paraan upang tulungan ko rin ang aking sarili. Hindi ako kailangang maging isang sikat na siruhano sa isang malaking ospital. Ang pagiging isang simpleng doktor na naglilingkod sa komunidad ay sapat na. Ito ang nagbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa pag-asa at pagmamahal. Ito ang aking paglaya. Ito ang aking panibagong simula. Ang Quiet Try Team Luna ay nagsimula bilang isang maliit na pangarap sa isang lumang gusali. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ito ay lumago na parang isang punong itinanim sa matabang lupa. Ang amoy ng sariwang pintura ay napalitan ng amoy ng gamot, ng pinakuluang tubig, at ng pinakamahalaga, ang amoy ng pag-asa. Ako ang nagpapatakbo ng klinika, kasama si Nanay Sol bilang head nurse at ilang dating empleyado ng Sandoval Medical na sumama sa akin. Walang kami halos sahod, ngunit ang kapalit ay ang mga ngiti ng mga pasyenteng natutulungan namin. Ang pagtatayo ay hindi naging madali. May mga araw na kailangan naming mag-scrape ng pondo para lang makabili ng gamot. May mga gabi na ako mismo ang nagbabantay sa mga pasyenteng hindi makaalis, habang si Luna ay mahimbing na natutulog sa tabi ko sa isang improvised na higaan. Ngunit sa bawat hamon, lalong lumalalim ang aking pananampalataya. Ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay nagpapatunay na ang paggawa ng mabuti ay may gintong ani. Sa loob ng 3 taon, ang Quiet Try Team Luna ay naging isang institusyon na kinikilala. Mula sa pagiging isang simpleng klinika, ito ay naging isang ganap na sentro ng kalusugan na may kakayahang magsagawa ng mga simpleng operasyon at magbigay ng komprehensibong pangangalaga sa mga bata at matatanda. Ang aking pangalan, na minsay dinumihan, ay naging simbolo ng pag-asa at serbisyo. Hindi na ako si Dr. Elara Sandoval na nahatulan. Ako na si Dr. Ho Elara, ang babaeng nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa maraming tao. Si Luna ang aking inspirasyon. Sa bawat bata na ginagamot namin, nakikita ko ang kanyang mukha. Sa bawat pamilya na natutulungan namin, naramdaman ko ang pagmamahal na ipinagkait sa akin. Masaya si Luna. Lumaki siya sa isang kapaligiran ng pagmamahal at paglilingkod. Malayo sa mga kasinungalingan at ambisyon ni na Rafael at Martina. Naging matalino at mapagmahal siyang bata, at siya ang naging pinakamalaking tagumpay ko. Samantala, ang kapalaran ni na Rafael at Martina ay tila isang baliktad na salamin ng aking buhay. Si Martina ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa kanyang mga krimen sa pandaraya at pagmamanipula. Ang Sandoval Medical ay unti-unting nalugi, nasira ang reputasyon dahil sa mga eskandalo. Ang malalaking investor ay umurong. Ito ay ipinagbili at pinalitan ng pangalan. Ang kanilang pangalan, na minsay makapangyarihan, ay naging isang babala. Si Rafael ay nahatulan din, ngunit dahil sa kanyang pag-amin at pagtutulungan, nabawasan ang kanyang sentensya. Ngayon, siya ay nasa isang rehabilitation center, nagpapagaling sa kanyang mga sugat, hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi ko siya dinadalaw. Hindi pa. Hindi ko pa kayang harapin ang lalaking halos sumira sa aking buhay. Isang hapon, habang abala ako sa pagre-review ng mga medical records, dumating si Attorney David. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Elara, may balita ako, sabi niya. Ang National Health Commission ay nagbigay sa atin ng isang malaking grant. Gusto nilang kopyahin ang modelong ginagawa natin sa buong bansa. Natigilan ako. Isang grant? Gusto nilang kopyahin ang modelo namin? Ang Quiet Try Team Luna, ang pangarap na nagsimula sa luha at paghihirap,
ay ngayon ay kikilalanin sa buong bansa. Hindi ko akalain, David. Sabi ko, ang aking mga mata ay namasa-masa. Bakit hindi? Ikaw si Doktor Elara Sandoval. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Ang puso mo ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Ang iyong pagtitiyaga, ang iyong kabutihan. Ito ang tunay na gintong ani. Nang gabing iyon, matapos maihatid si Luna sa kanyang kwarto at makatulog siya, umupo ako sa aking desk. Pinagmamasdan ng mga larawan. Ang larawan ng aking yumaong asawa, ang larawan ni Luna, at ang larawan ng lumang gusali bago ito naging Angkwe Tri-Team Luna. Napuno ang aking puso ng pasasalamat. Hindi ako nagbalik sa Sandoval Medical. Hindi ako naghahabol ng kayamanan o kapangyarihan. Ngunit sa pagpili ko ng ibang landas, nakamit ko ang higit pa sa lahat ng yon. Nakabuo ako ng isang pamana na magtatagal. Isang pamana ng pagmamahal, serbisyo, at pag-asa. Dati, ang aking buhay ay umiikot sa pagmamahal sa aking anak. Ngayon, ang aking pagmamahal ay lumawak, sumaklaw sa maraming mga anak, sa maraming pamilya. Naging isang haligi ako ng lakas para sa komunidad. Ang aking tagumpay ay hindi sinukat sa kayamanan, kundi sa dami ng mga ngiti na naibabalik ko sa mga labi ng mga tao. Ito ang aking pinakamatamis na ganti, hindi ang pagbagsak ng aking mga kalaban, kundi ang pagbangon ko. Ang pagbangon ng isang babaeng minsay sinira, ngunit muling itinayo ang kanyang sarili, mas matibay, mas matapang, at mas puno ng pag-asa. Lumipas pa ang 2 taon, ang Tri-Team Luna ay naging isang pambansang network ng mga health centers na nagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang probinsya. Ako, si Dr. Elara Sandoval, ay hindi na lang isang siruhano, kundi isang visionary, isang leader na nagbigay ng boses sa mga marginalized. Ang aking kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Si Nanay Sol, ang aking kanang kamay, ang aking pinagkakatiwalaang katuwang sa lahat ng aming mga proyekto. At si Luna ay lumaki na ngayong isang napakagandang dalagita, matalino, mabait at puno ng pangarap. Siya ang aking buhay, ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang araw na yon ay isang mahalagang araw. Ako ay pararangalan bilang Woman of the Year ng isang prestihiyosong organisasyon. Ang seremonya ay gaganapin sa isang malaking hotel sa Manila, dinaluhan ng mga personalidad mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Isinusuot ko ang isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya fiber na sinamahan ng isang kwintas na regalo ni Luna. Hindi na ako naghahabol ng mamahaling alahas. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang tunay na halaga ng mga bagay. Habang nagbibigay ako ng aking acceptance speech, ang aking mga mata ay nilibot ang madla. Nakita ko si Attorney David at ang kanyang asawa, nakangiti. Nakita ko si Nanay Sol, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. At nakita ko si Luna, nakaupo sa front row, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sila ang aking pamilya ngayon, ang pamilyang pinili ko, ang pamilyang itinayo ko. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at puno ng damdamin. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay dumarating mula sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit ang bawat sugat ay hindi katapusan. Ito ay simula ng paghilom, simula ng pagbangon. Ang aking tagumpay ay hindi ang paghihiganti. Ito ay ang pagpili na magpatuloy, na bumangon mula sa abo, at gamitin ang aking mga sugat para magbigay ng liwanag sa iba. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ko si Luna. Ang kanyang mga yakap ang nagpapatunay na ang lahat ng paghihirap ay sulit. Habang papalabas ako sa bulwagan, pagkatapos ng seremonya, may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa labas, bahagyang nakatago sa lilim.
Ang kanyang buhok ay mahaba, may bahid ng uban, at ang kanyang mukha ay payat at may bakas ng matinding paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, puno ng kalungkutan at pagsisisi. Si Rafael, kakagaling lang niya mula sa rehabilitation center. Hindi ko siya dinadalaw doon. Hindi ko pa kaya. Ngunit ngayon, narito siya, nakatayo sa malayo, pinagmamasdan ako. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nagsasalita. Sa isang sandali, nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Nagmamakaawa para sa kapatawaran. Nagmamakaawa para sa pagtanggap. Ngunit ang aking puso ay nanatiling matatag. Napakaraming taon ang lumipas. Napakaraming sakit ang aking pinagdaanan. Ang kapatawaran ay isang mahabang proseso. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa ako handa. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa sarili ko at sa mga taong sinaktan niya. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa niya. Ito ay ang pagtanggap na ang sakit ay bahagi na ng nakaraan at ang pagpili na magpatuloy. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay sapat na. Nakita ko ang isang taong durog, isang taong pinipighati ng kanyang sariling konsensya. At iyon, sa isang paraan, ay ang pinakamatamis na ganti. Hindi ako ang kailangang magparusa sa kanya. Ang kanyang sariling mga gawa ang magiging parusa niya habang buhay. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Isang nangiti ng kapayapaan at pagtatagumpay. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko siya kinausap. Dahan-dahan akong lumakad papalayo. Hawak ang kamay ni Luna. Kasama si Nanay Sol at attorney. David. Ang aking likod ay nakataas. Hindi ko na kailangan ng kanyang pagmamahal o pagtanggap. Ang aking kaligayahan ay nasa aking mga kamay, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Ang liwanag ng mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Sumasalamin sa kislap ng aking mga mata. Ang aking buhay, na minsay sinira, ay ngayon ay buo na, mas matibay at mas maliwanag kaysa dati. Ito ang aking ganti. Hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang aking matagumpay na pagbangon. Maraming taon na ang lumipas. Ang aming munting hardin ay lumago na, puno ng mga gumamela at santan na pumula at pumuti. Ang amoy ng sariwang hangin at lupa, ang paborito kong amoy ngayon, malayo sa sterilisadong amoy ng ospital at ang malungkot na amoy ng kulungan. Nakaupo ako sa bench, sa ilalim ng mangga. Pinagmamasdan si Luna, na ngayon ay isa ng dalagang nag-aaral ng medisina. Sumusunod sa mga yapak ng kanyang lola. Ngayon, siya na ang nag-aalaga sa akin. Ang kapatawaran. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom. Hindi ko kailanman ganap na pinatawad si Rafael sa kanyang ginawa. Ngunit natuto akong patawarin ang aking sarili. Patawarin ang aking sarili sa pagiging bulag, sa pagiging mahina, sa pagpayag na yurakan ang aking dignidad. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang sakit ay nagpabago sa akin. Ginawa akong mas matibay. Hindi na ako nagdadala ng galit sa aking puso. Napalitan na iyon ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Si Martina ay nanatili sa kulungan, hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi. Ang Sandoval Medical ay tuluyan ng nabuwag. Ang pangalan nito ay naging isang madilim na anino sa kasaysayan ng industriya ng medisina. Si Rafael ay nagtatrabaho ngayon bilang isang simpleng driver. Ang kanyang buhay ay malayo sa dating ambisyon at karangyaan. Paminsan-minsan, nakikita ko siya mula sa malayo. Tahimik na dumadalaw sa puntod ng kanyang ama. Hindi kami nag-uusap, ngunit sa tuwing nakikita ko siya, wala na akong nararamdamang galit, tanging isang malalim na lungkot para sa isang buhay na sinira ng sariling kamay. Isang araw, habang abala ako sa pagdilig ng aking mga orkidya, nilapitan ako ni Luna. Hawak niya ang isang lumang litrato,
ang litrato naming pamilya noong bata pa siya, kasama sina Rafael at Martina, bago magsimula ang lahat. Lola, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, mahal mo pa ba si Papa? Huminga ako ng malalim. Luna, sabi ko, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nawawala. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay kailangan ding maging matatag. Ang pagmamahal ko sa iyong papa ay nagbago. Hindi na ito ang dating bulag na pagmamahal. Ito ay pagmamahal na may kasamang pag-unawa at pag-asa na sana ay mahanap din niya ang kanyang sariling kapayapaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi kailanman magiging perpekto ang buhay, anak. Ang mahalaga ay kung paano mo haharapin ang bawat hamon. Ang kapayapaan ay hindi mo mahahanap sa ibang tao o sa mga material na bagay. Ang kapayapaan ay nasa loob mo sa iyong puso, sa bawat mabuting gawa na ginagawa mo. At iyan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo. Ginawaran ako ng maraming parangal. Naglakbay ako sa iba't ibang bansa upang magbigay ng lecture. Ngunit ang pinakamahalagang parangal ay ang bawat umaga na nakikita kong masaya si Luna. Ang bawat gabi na nakaupo ako sa hardin, nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Ang amoy ng sampagita ay pumupuno sa hangin. Ang bawat sandali ng katahimikan at kapanatagan. Ang aking buhay na minsay gumuho ay ngayon ay buo na, mas matibay at mas puno ng pag-ibig kaysa dati. Hindi ako bumalik sa dati kong mundo, ngunit lumikha ako ng isang mas maganda, mas makabuluhang mundo. Isang mundo kung saan ang isang simpleng doktor na may malaking puso ay kayang baguhin ang buhay ng libu-libong tao. Ang paglalakbay ko ay puno ng pighati, pagkabigo at pagkakanulo. Ngunit sa huli, natagpuan ko ang kapayapaan. Isang kapayapaan na itinayo ko sa aking sariling mga kamay mula sa mga abo ng nakaraan. At ito ang pinakamahalagang aral na naibigay sa akin ng buhay.